Raymond, iho, asan ang apo ko? Kala ko nahanap niyo na siya. Si Divina na nag-uwi sa kanya. Mas gusto ni Libby kasama si Divina. Well, kung naki-Divina siya, mas mapapanatag naman ang loob ko. By the way, iho, I heard from your lawyer na walang reconciliation sa nangyaring mediation. Wala. So mukhang aakyat na ang kaso niyo sa korte. Most probably. Yeah. Naisip ko lang, pag nangyari yun at tuluyan na kayong naghiwalay ni Charlene, matutuwa naman ako, iho. Kasi magkakatuluyan na kayo ni Divina. And isipin mo, gustong gusto ka niya. Tapos, kuhang-kuha na niya yung loob ni Libby. And she's the perfect replacement as a new wife for you. Ate, hayaan mo na si Libby. Wala ka na rin namang magagawa eh. Yun na nga, wala akong magawa. Ako yung nanay, ako may karapatan sa kanya. Noon pa man, mas close talaga ni Libby si Divina. And for some reason, mas una silang nag-bond. Mimi, I spent my whole life taking care of my daughter. Tapos yung babae yan, bigla na lang dumating sa buhay namin. Baka ganun talaga, ate. Kung sino pa yung hindi mo kadugo, siya pa yung una mong nagiging close. Tignan mo kayo ni Princess. Ate, alam mo ba, mas mukha mo pang anak si Princess kaysa kay Libby. Mabait si Princess. At si Libby impacta. Mimi, anak ko pa rin siya. I have to protect her. Hindi ko hayaan na tuluyan na lang siya makuha ni Divina sa akin. Oh my gosh. Pahinga ka muna dyan. Pinagkagawa ko. Mama, totoo po ba yung sinabi ni Libby? Ano sinabi ni Libby? Na hindi niyo raw po ako anak at si Ma'am Charlene yung totoong nanay ko. Sinabi niya yun? Ngayon lang po. Lasing lang si Libby. Huwag mo naintindihan yung sinabi niya. Close lang talaga kami. Alam mo naman dahil sa kakulangan ni Charlene, sa akin kumakapit si Libby. Parang tunay na mag-ina ng turingan namin sa isa't isa. Yung sinabi niya, tungkol kay Charlene, huwag mo na isipin yun. Di ba nga, matagal na siyang nagsiselos sa inyo. Anak, halika nga dito. Kawawa ka naman din. My gosh, don't tell me. Nagsiselos ka, anak? Hindi naman po. Good. Dahil tignan mo naman si Libby. Diba? Kawawang-kawawa siya. Kailangan niya tayo ngayon. Kailangan niya ng gabay natin. Kung ikaw man, lumagay sa ganyang sitwasyon, hindi ko gusto yung mangyari sa'yo yun. Ikaw talaga? Bata ka? Sorry, Libby. Hindi ko gusto na masaktan kita. Libby? Ano, Princess? Masaya na ba?
Nakuha mo na lahat ng gusto mo. Pero ano yung naging kapalit? Yung mag-suffer ako. Libby, I'm sorry. Hindi ko naman gusto na ganyan yung maramdaman mo eh. Ang daming lalaki. Bakit si Xavier pa? Bakit siya pa yung minahal mo? Ba't dami namang iba? Bakit siya pa? Libby! Taka na. Nasing ka pa kasi kaya ka nagkakaganyan. Mag-rest ka bukas, magiging okay ka na. Princess, pasensya ka na. Iwan mo muna kami. Sa kalagayan ni Libby ngayon, kailangan niya mag-isa. Okay lang po, Mama. Hindi niyo po kailangan magpaliwanag. Naiintindihan ko po. Libby, magiging okay ka lahat. Onse, sana nandito ka. Sana may nakikinig sa akin. Ang hirap ng sitwasyon ko ngayon. Hindi ko masabi kay Xavier dahil ayoko namang isipin niya na pabigat yung relasyon namin. Hindi ko naman din masabi kay tatay dahil ayoko mag-alala siya. Wala akong ibang malapitan tuloy. Ma'am Charlene? Hello, Princess. Kumusta si Libby? Andyan ba siya? Opo, nandito po siya. Natutulog na po siya. Inaalagaan ba siya ni Divina? First time ko kasi siyang makita na ganun kalasing. Opo, wag po kayo mag-alala, Ma'am Charlene. Okay na po siya. Ma'am Charlene, pasensya na po kayo Saan? Hindi ko po sinasadya na masaktan yung anak niyo. Naiintindihan kita. Pero naiintindihan ko rin yung pinagdaraanan ni Libby. Hindi lang ako makapante na andyan siya nakasama si Divina. Ma'am Charlene, Alam kong nanay mo siya pero wala talaga akong tiwala sa kanya. Alam kong close na sila ni Libby pero alam kong walang pakialam si Divina sa kapakanan niya. Ginagamit lang siya para pasakitin ako. hindi naman po siguro ganun, Ma'am Charlene. Alam ko, Princess, pero hindi porket magkadugo kayo. Alam mo na lahat tungkol sa nanay mo. Wala pa rin akong tiwala sa kanya. At hindi ko isasapalaran ang kinabukasan ng anak ko. Babawiin ko ang anak ko.